Ikaw ba ay takot mag-invest dahil na-experience mo ng ma-scam? Naku, nakatakot talaga sa panahon ngayon, no? Marami ng manluloko. Pero huwag ka mag-alala dahil sa video na ito, I will share with you 7 checklists to identify if the company, the investment company, is a scammer or not. Are you ready? Okay, so we need to check the financial background of the company. So paano, no? Number 1, i-check natin how long na siya nag-ooperate sa business. Okay, so meron ba siyang opisina dito sa Philippines, sa ibang bansa, no? Okay, so for me, no, to say na stable ang company, na okay ito, is nag-ooperate na siya ng more than 50 years. Okay. So second, check natin kung stable ang company, kumikita ba yung company. Tignan natin yung past 5 years ng financial statements nila. Kumikita ba siya? May utang ba siya? Diba? Kasi kung marami tong utang, may chance na baka matumba ang company. Okay? Number 3, we will check their assets. Doon sa financial statements, meron doon equity side. Sa equity part, we'll check all their assets. No? Maganda kasi, kung nag-i-invest tayo, kasi lumalabas, pinapahiraman natin sila ng pera. It's good na marami silang assets. Mga properties, no? May offices. No? Nakikita natin yung offices na saan, sa Manila, Makati, sa probinsya. We need to know all of this. To also check yung number of clients na meron sila. Kasi it means kung marami na silang clients, pinagtitiwalaan ng company, di ba? Okay? So you check also the portfolio, no? Yung businesses na binibigay sa mga kliyente. At the same time, di ba, pag bumibili tayo ng mga goodies sa mga online shop, we always check the reviews. When you plan to invest to any companies, we need to check yung mga reviews nila and feedback. Very important. And then lastly, pinaka-importante sa lahat, i-check natin kung sino yung namamalakad ng company. To make sure na irresponsible sila, na sure na hindi tayo tatakasan. So here are the 7 checklists for you to know if it's a scammer or not. So para ma-maximize natin ang inyong mga pera, no? Hindi lang natin ito itatago sa baul, sa ating under the pillow, di ba? Or sa piggy bank. So this is how we achieve ang cover.